8 sa 10 Pilipino na raw ngayon ang may Facebook account. Kaya naman hindi katakatakang marami sa mga matutunog na kakandidato sa eleksyon 2016 aktibo rin sa social media. Samantala, aminado ang COMELEC o ang Commission on Elections na sa ngayon wala pa silang regulasyon patungkol sa online campaigning. May report si Sherry Ann Torres. Social media capital of the world. Ito na nga ang bansag sa Pilipinas. Kaya naman hindi katakatakang ngayon pa lang, aktibo na sa social media ang ilang posibleng kumandidato sa eleksyon 2016. Kung magbabalik tanaw tayo, mapapansin natin na nagsimulang gumamit ng social media ang mga kumandidato noong eleksyon 2013. Pero pag pinagkumpara mo noon at sa paparating na eleksyon 2016, hindi maitatanggi na mas naging aktibo sila sa paggamit ngayon. Ang tinutukoy natin, yung mga aspirante para sa eleksyon 2016. Ang pangunahing rason dito, sabi ng mga eksperto, maliban sa mura na ang paggamit ng social media, wala pa itong limitasyon. Ang COMELEC aminadong wala pang regulasyon tungkol sa online campaigning. Pero kung magkakaroon man, ayon sa isang IT expert, tila mahihirapan ng ahensya na gawin ito. It would really be very challenging for COMELEC to do this. May bayad, no? Sino nagbayad niyan? Magkano yan? Kanino mo itatanong? Kay Facebook, kay Twitter, kay Instagram, kay YouTube? Will they give you that information? Ayon kay Liao, tinatayang nasa 8 sa 10 Pilipino ngayon ang may Facebook account. Pero para sa UP Political Science Professor na si Dr. Amado Mendoza, walang garantiyang makakakuha ng boto ang mga politiko sa pamamagitan ng social media. Ito'y kahit na malaking porsyento ng mga kabataan ang gumagamit nito. Mas interesado naman ng youth sa hindi sa social, hindi naman necessarily political. Maski pansinin mo yung mga sabihin mo na hindi masyadong seryoso yung entertainment saka yung katatawanan, yun ang mas maraming miyembro na grupo. Pero pagdating sa political, bawas. Ang mas maganda raw gawin ng mga politikong may social media accounts, iparamdam na pwede silang sumagot at makinig sa mga tanong at hinaing ng taong bayan, kesa sa nakasanayang self-promotion at patalastas. Ang tamang paggamit ng social media is really to inform and engage, no, the voters. Ang nangyayari is one way pa din, no? So, I will tell you what I want you to hear, no, rather than I will tell you what you need to hear. Sherry Ann Torres, GMA News.